Good morning everyone, welcome to my channel and it's me again, ang inyong chismosong Kaalda Vlogger. So gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawang tumatangkilik na nanonood, sumusuporta at sumusubaybay ng mga content ko dito sa aking YouTube channel. So eto wag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating content ngayong araw. I'm sure na hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo to mula umpisa hanggang hulihan, and syempre huwag kayo mag-i-skip ng segments, okay, start to finish. Kaya babatiin ko muna kayo guys ng maligayang Pasko sa ating lahat. So eto na, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Ito na nga iisa lang ng damit, since this ito na yung suit niya, District 1 party at hanggang ngayon nakasal. Ibig sabihin guys, hindi talaga si Min yung nandoon. Sa mga nagtataka, hindi si Min yung nandoon, kaya maagang umuwi si Alden. So ito na guys, watch this, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo ng buo. So ito na guys, watch this. At kung nakita nyo na ngayong recap, so once again, si TTO sa mga admins, so maraming salamat po sa inyong lahat. Kasi kung hindi dahil sa inyo, wala ako dito sa kinalalagyan ko. And syempre, hindi ko ito makakamtan kung hindi dahil sa inyo. So maraming salamat sa inyong lahat. And syempre, sa mga sources ko, and syempre sa mga followers ko, maraming salamat. So eto na, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Like what I said earlier, how cheap, how ironic. Eto guys I'm not against sa paulit-ulit na damit, lalong na kung si Meng, diba? Yung tunay na Meng, kaso naman guys, hindi naman kasi tunay na Meng ang nandoon, kundi clone lang. Okay, nagtataka nga rin ako, or nagtataka nga rin yung ibang fans, no, ba't nandun si Main, lalong na si Spotted, halatang edited lang naman yun, di ba? Kaya nung nalaman ni Alden na hindi pala niya tunay na asawa na doon, or hindi talaga niya asawa na doon, kasi nga ka-double ganger lang naman ang misis niya yon. Ang misis niya yun yung nagregalo ng Chanel, okay, na bit ni Alden. So ayan, syempre baka mamaya guys, pagka pumunta dun yung real main, pati nandun yung clone ni, diba, magkabukuhan na, syempre magkabistuhan na kung sino ba talaga yung totoo. Di syempre yung mga guests ng kinasal, ano lang, magugulat sino yun, ba't dalawang Meng yung nandoon, diba? So yun yung, at eto guys ang istorya, ba't umuwi agad si Alden after the wedding, kasi nga wala na siya sa picture taking. Kasi nga guys, nalaman ni Alden talaga na clone nilang pala, at nandoon yung magjowang bakla dun sa kasal, na wala naman talagang relationship kay Kuya Jose. Maaring si Clowny kasi nakakatrabaho niya si Kuya Jose, pero diba, at guys, halatang edited lang yung ulo ni Spotted doon, na pinatong yung ulo. So hindi naman ako basta-basta naniniwala dito. And guys, ba't diba, magtataka ka, wala naman pumapansin sa kanya. So sa mga ano lang sa mga angat-angat dyan, syempre mga syunga-syunga, syempre paniniwalaan nyo yung nakikita ninyo sa TikTok, nakikita ninyo sa social media, sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, or sa iba sa YouTube. Kasi nga, 'di ba, mga angat-angat sila or mga tanga-tanga sila, pero
ang hindi nila alam mga ka-ADN, ang hindi nila alam or hindi talaga nila alam dahil wala naman talaga silang utak. Hindi nila alam ang fake sa real, okay? Hindi nila alam ang totoo sa hindi totoo or sa nagpapanggap lang sa hindi nagpapanggap, okay? Dahil guys, pagka pumunta doon ng real main at escort si Alden, ay naku, talagang basag ang sarsuela. Baka mamaya magkaroon pa ng shocking revelation dun sa kasal ni Kuya Jose at nung asawa niya. Pero 'di ba, hindi naman kaya palang mawi agad-agad si Alden kasi nga nalaman niyang hindi niya pala tunay na asawa yung nandoon. Diba? Kahit naman wala yung tunay na asawa ni Alden dun, maiintindihan naman yun ni Kuya Jose. Nagpadaan nga lang sa gift, diba? Na kunwari nandun siya, nandun yung presensya niya. Kahit sa regalo man lang, diba? Kahit sa gift man lang, doon niya pinadama kay Kuya Jose na nandoon siya. Or it's either silang dalawa ni Alden yung bumili, di ba, ng ano na yan, at sinabi, at ito POV ko lang, sinabi ni Alden, wag ka nang pumunta dun, baka mamaya magkabukingan pa, di ba? Lalong lalo na maraming magtataka, maraming mga angat-angat na tao dito sa social media, syempre sa real life na malilito, and syempre magkakaroon ng paglito o magkakaroon ng paglito na nasasabihin nila na, di ba, ano na yan, ganyan, di ba lagi yan na sa ibig, ganyan, hindi nilang alam guys, yung napapanood nyo, fake main ang nandoon at hindi real main, okay? Sa mga angat-angat dyan, sa mga bobo dyan, sa mga ano dyan, ay nako guys, 2025 na, magbago naman kayo ng estilo, okay? Wala bilib na ako dito sa mga ano na to, sa mga kampan na to ng Sarsuela, no? Ang gagaling talaga nilang magpanggap, ang gagaling talaga nilang sinungaling, and syempre mag-invento ng kwento na nandoon sa main, wala naman guys. Hindi ninyo mahahalata syempre yung Adam's apple, kasi nga ang tinitignan nyo lang naman is mukha, yung face ang tinitignan ninyo, hindi yung leeg. Guys, halata naman na yung leeg niya, diba? At saka ito hindi na pala tayo pumunta dun sa ating topic na paulit-ulit ang damit. Ito nga, suot niya pa yung kung ano yung sunuot niya sa kasal ni Jose Manalo, yun pa rin yung suot niya dun. Kung ano yung suot niya dun sa Christmas party ko no, ng District 1, diba? Siya pa rin ang suot niya, ganyan pa rin yung suot niya sa kasal ni Jose Manalo at ni Marlene, diba? Sana man lang bakla, nagpalit ka ng damit, nagpalit ka ng suot mo or susuotin mo. Bakit? Gano'n ka baka poor para hindi ma-afford yung mga pangkasal na damit or mga sinusuot na pangkasal, diba? Since naranasan mo na rin yan, diba? Yung bakla yung tinutukoy ko, since naranasan mo na rin yan, diba? Nagkaroon nga ng dilubyo, nagkaroon nga ng bagyo, so naranasan mo na yan, diba? Sana man lang nilubos-lubos mo na, or sana man lang, diba? Sana man lang dinaya mo yung mga suot ng guests mo kuno sa halata ng mga edited na pinagpapatong yung ulo sa kasal ni, diba, sa kasal ng isang reporter at isang kasal at sa actor na kinasal noon. Halatang halata naman kasi mga ka-allegation, how cheap, how ironic,
Diba? Hindi ka naman singing. Pansin nyo ba? Hindi naman yan nag-trending, hindi naman yan pinag-usapan at nag-trend yan kasi nga si Alden ay nandoon sa mismong wedding at nandoon siya mismo. Wala nga lang si Maine, okay? Dahil baka mamaya pag nandun sila magkaroon sila ng kalituhan. Alam mo naman yung iba dyan, agad-agad na naniniwala sa sarsuela at agad-agad naniniwala sa fake news. Kaya nako, unbelievable and syempre ironic na yung mga taong ito. So ayun mga ka-Aldab Nation, okay? So eto, tuloy-tuloy tayo sa ating topic. Yung diba, at saka hindi pantay yung mata. Kung napapansin niyo guys, isa malaki, isa maliit. Hindi normal yung mata, diba? For sure kirat, okay, or banlag or duling, hindi pantay yung mata niya or hindi pantay yung laki ng mata niya. Doon pa lang guys mapapansin nila at hindi normal yung face niya, yung facial kineme niya hindi normal. So ayan, doon pa lang guys bukong buko ko na. And syempre yung iba dyan na nagre-reminisce na ADN sa TikTok, huwag na kayo mag-reminisce guys, dahil yung tinathrowback ninyo nakasama noon ni Alden, si Maine talaga yon guys, at hindi si Cloney. Yung nasa kasal ni Kuya Jose, si Cloney yun ba't may kukumpara yung pangit sa maganda? Maganda si Maine, yun pangit at ang cheap manamit. Kahit si Maine ang mumurahin ng mga sinusot, it's either galing sa Tiangge, ukay-ukay, diba? Napaka-klase tignan or nagiging klase tignan yung sinusot niya. Pero pag itong si Cloney, ay nako guys, mas cheap pa sa chipipay, diba? Mura na nga yung damit, mas lalo pang nagiging mura dahil sa suot niya or dahil sa sinusuot yung damit, diba? Hindi man lang nagkakaroon ng shining, ng elegance, diba? Pag siya'y nagsusuot at pag siya'y nag-outfit. Okay, so bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. I hope you enjoy this video. So huwag ninyong kalimutan guys na mag-subscribe dito sa aking YT channel, and syempre huwag ninyong kalimutan na i-click ang notification bell para sa ganun ma-notified kayo sa mga susunod ko pang i-upload na mga videos tungkol kina Maine at Alden, and syempre tungkol sa kanilang mga buhay-buhay inside or outside man yan sa showbiz. Bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless. Merry Christmas everyone. Bye-bye.